Good morning, Manong Ted and DJ Sasa. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo, sige. Meron lang ho kaming nabasang ang balita na si Secretary Ted Herbosa na tumatayo nga pong chairman tama ng PhilHealth. Opo. Opo, ay nagsasabi na pinag-aaralan na daw ho yung better accommodation para po sa mga direct members ng PhilHealth. Particularly nga po sa mga middle income earners. Meron ba kayong ideya ano ho ito? Yes, Manong Ted. Ito po ang ating binubuo na programa na benepisyo, dagdag benepisyo para sa ating mga direct contributors. Ano ho pa yung pinanggagalingan natin? Ngayon po, umaandar na nga yung zero balance billing sa ating basic or ward accommodation. Ang basic or ward accommodation, maaaring nasa mga 5 o pataas. Minsan umaabot pa ng, depende sa hospital, umaabot ng 10, 20. Kaya naman, kasya naman, maayos naman. Pero siyempre, meron yung mga privacy concerns dahil talagang may katabi ka, hindi ka naman mahahawa pero may nakikita ka na hindi mo kakilala. So dun sa direktiba ng ating Pangulo na ginagawa na nila Secretary Herbosa at ng PhilHealth Board, ang tinitignan is pwede ba tayo magkaroon ng sitwasyon na kung hindi kayang isa sa isang sabihin na nating parang kwarto ay baka dalawa. Ang ibang termino ho dito ay semi-private pero hindi naman ho natin idadala doon sa ganong level pa sa ngayon. Ang importante ho, nagkaroon na ho ng ng conceptual para bang proof of concept, Manong Ted. Halimbawa, sa Philippine General Hospital, meron silang tinatawag na PhilHealth Ward. Napuntahan na ho yan ng inyong lingkod. Personally, nakita ko ho yun. Meron pong parang talagang privacy cubicles siya, no, na pag ikaw ay PhilHealth patient at yun nga yung kanilang equivalent sa direct contributor, ay nailalagay nila doon. Okay, sige po, nabanggit niyo po yung PGH, na pilot kaninyo sa mga binubuo niyong programa. I-mention ko ito specific case po ito, no? Hindi ko na lang babanggitin po yung pangalan po ng pasyente. Siya po ay, nangyari lang po ito last week, no? Almost last week. Ngayon, ang kanya pong kaso ay gallbladder operation. Sa PGH po siya nagpa-confine. Ang kanya pong kwarto ay 6 in a room, 6 sila. Okay. Siya po ay direct contributor. Alright. Pero hindi po daw zero balance billing ang nangyari sa kanya. Kasi po, kasi nga ang sinasabi, tama ba hindi po sakop yung PGH nito pong mga zero balance na ito? At yun nga daw, ang binabanggit parang hindi po kasama sa programa yung 6 in a room at mukha po ang turing pa rin po dito ay Semi-private. Opo, semi-private. Sir, go ahead, Doktor. Yan, Manong Ted, sakto. Ang ganda po nung tanong ninyo, halimbawa natin kung ano ba yung sitwasyon. Si PGH po kasi ay hindi po siya Department of Health Hospital. Kakakibat natin siya pero hindi namin siya kayang sagutin yung budget. Umaandar po ang zero balance billing sa DOH kasi pagka inutos po ng Pangulo at ng Secretary of Health na sagutin na yung balanse, kinukuha po namin sa budget ng DOH Hospital. Management decision po yun, Manong Ted. Now, si PGH, that's one element po. Pero ang pinakamalinaw sa akin dun sa denying ng ating pasyente, kasi 6 in a room sila. Yan mismo, Manong Ted, yung gusto natin tumbukin na para pag direct contributor ka, nasa ganyang setup ka, dun sa bagong programa, kayang sagutin na ng PhilHealth. Titignan po natin yung mga financials. Magkano ba ang gagastusin? Kakayanin ba ng ating, kumbaga, benepisyo? Ilan ang nakikita nating gagamit ng mga ganito? Sabi nga ni Sected, pinapaaral na niya sa mga DOH hospitals. Sa mga basic accommodation, ilan ba yung mga direct contributor? Sa mga private rooms, ilan ba yung direct contributor? Siyempre, parang obvious naman, Manong Ted, diba, na mas marami dun sa private room. Pero gusto rin natin makita yung datos para may bilang na pang-compute natin. Doktor, naguguluhan lang ako. Nangangahulugan po na yung inyong ZBB, yung Zero Balance Billing Program, ay hindi po epektibo sa lahat ng ospital. Yun po yun, tama? Opo, ang ZBB ng Department of Health ay para sa ngayon po ay para sa DOH hospitals lamang. Meron po tayong hiwalay na budget item, Manong Ted, DJ Chacha, yung ZBB expansion or nakalimutan ko na yung pangalan pero yung kanyang amount is 1 billion pesos.
Ito ho naman, ibang programa pa siya, pero related. Kukontratahin ng Department of Health ang mga ospital ng mga local government unit para yung mga hindi dati zero balance billing kasi hindi sila DOH, ay kaya na ring mag-zero balance billing. Okay. Ang mga DOH hospitals po ay mga regional hospitals and specialty hospitals really under the supervision and control of the OH? Tama po yan, Manong Okay, Ted. sige, okay. Meron po tayong 78 plus yung 4 na GOCC ginagawa na rin nila ngayon. Okay. GOCC po is Philippine Heart Center? Ano po ito? Correct. Yung heart, lung, kidney, tsaka yung children. Okay. Philippine Children's Medical Center. Yeah. Pero ho, Philippine General Hospital, hindi po ito DOH Hospital, pero pag-aari pa rin po ng gobyerno. Opo, kapag aari siya ng gobyerno, pero ang kanyang mother institution po is University of the Philippines. So under Okay. CHED po yung budget niya. Sige. Bakit ho hindi gawing simple na lang ng PhilHealth DOH? Bakit po hindi sa lahat ng government hospital maipatupad itong zero balance billing na ito? Yan po ang pangarap, Manong Ted. Ang SISTE kasi, depende yan dun sa patakbo ng ospital sa management. Kung ang desisyon po ng management, ang yung PhilHealth kasi ngayon, Manong Ted, sabihin na natin na sa 100 piso ng hospital bill, ang sinasagot ni PhilHealth mga hanggang sa ngayon mga 30 to 40%. 30 to 40 pesos lang po nasasagot niya. Ang para maging zero balance billing, kailangan hanapan ng pondo yung nalalabi na 60 to 70 pesos doon sa ating halimbawa. Yun ang nagagawa ng DOH kasi meron kaming sariling budget at meron kaming tinatawag na retained income. Ang mga DOH hospital po, pwede nilang yung pondo ay i-deposito nila standby fund para kung may pumasok na pasyente na medyo mahal yung gastos, basta nasa basic accommodation zero. Pero yung po mga ibang hospital, iba-iba yung arrangement Yan po yung tinatawag na fragmentation sa ating health system. Ngayon po na 2026, yun hong mai-fifth na yan na magkano ulit po sir? Doctor, can you again refresh us? Magkano ang perang ito na parang sana po sa medical care din ng ating mga kababayan? Yan pong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP na sinasabi, nasa 51 billion po para sa Okay. 2026. Okay, so 51 billion. Kasi po sir, I hope nakukuha niyo po yung punto ko na, Yes. na naguguluhan kami at kaya ho maraming reklamo bakit sa gantong ospital ganito lamang et cetera, et cetera. Opo, bakit po hindi nga yung pangarap na sinasabi po ninyo, bakit po hindi po ito maisakatuparan considering na maliban sa mismong pondo ng DOH, meron ka pang 51 billion sa isang taon? Yan po yung, di ba kanina ho sa 100, sinabi ko, mga 30 pesos ang sa PhilHealth. Yung susunod na 30 pesos nanggagaling sa MAIFIP. So meron na tayong 60, 60%. Tapos yung natitirang 40%, yun yung kinukuha mula dun sa budget ng ospital. Kung ang ospital ay may access sa MAIFIP at halos lahat ng mga government hospitals, kasama ang Philippine General Hospital ng UP, ay may kontrata, may MOA para sa MAIF. So nakukuhanan niya. So napuo niya, so 30 pesos PhilHealth plus 30 pesos MAIF, 60. Meron pa tayong 40 na natitira. Yung 40 ngayon, depende dun sa ospital kung meron siyang panghuhugutan na sarili niyang pondo. Si DOH, nanggagaling sa kanyang retained income ng mga ospital niya. Si PGH, hindi ko lang po kabisado pero ang aking hula po lang naman po na intelligent guess ay dahil university hospital siya, maaaring wala siyang retained income maaaring mali ako. Pero kung wala siyang retained income, ang desisyon para kung popondohan o hindi yung 40 pesos na natitira ay maiiwan dun sa University of the Philippines, hindi kay director ng PGH. Sige, sandali lang uli ha. Ihihiwalay ko lang muli yung zero balance billing na programa. Sa lahat po ng DOH hospitals. At ibahin natin yung usapin noong sana nga po ay ZBB para po sa mga middle income earners. Ito muna para mas klaro po at hindi masakit sa batok.
Opo. itong ZBB ho ninyo para po sa mga indigents, no? Ito ho yung mga nasa ward. Ito ho yung common po yung area ng kanila pong confinement. Hindi po ito rin maipatupad nga sa non-DOH hospitals, basically din sa usapin ng pondo, di ba? Tama? Ano po? Pera. Tama po yun, Okay, Manong sige. Ted. Minor correction lang po. Hindi lang siya para sa indigents. Kahit sino, basta basic accommodation. Yung nga po, sige. Kasi po, ang presumption natin, kapag nag-basic accommodation ka, anyway, sige po. So, ang issue ho dito pa rin ay kakulangan sa pera. Funding pa rin. So, paano mo ngayon matutulungan yung middle income earners o middle income na mga contributors natin sa PhilHealth kung dito pa lamang sa ZBB para sa mga nasa laylayan po ng ating sosyedad o lipunan, hindi ka nga magkanda-ugaga sa kakulangan sa pera. So, paano pa ho mabibigyan ng benepisyo yung mga direct contributors mo na mga middle income earners? Yan pong ating benepisyo, Manong Ted, makikita nyo dun sa ating amenities. Ang presyo, ang bayad dun sa doktor, dun sa operating room, dun sa gamot, dapat pare-pareho yan. Mapa basic accommodation, mapa semi-private. So ibig sabihin, yung pong idadagdag natin para sa ating middle class, kaya dun tayo nagpo-focus sa amenities. Kaya po siya. Ang tinitignan lang po natin is yung computation. Kaya very realistic rin po tayo. Di natin pinapangako yung solo private kasi pag solo private, ibang usapan yan. Opo, Pero pagka semi-private, kaya naman po, kakayanin po yan. Oo, pero hindi pa na ipapatupad ngayon, no? Ay, hindi pa po. Kasi ayaw nating mag-anunsyo na baka mamaya hindi tayo sigurado tapos biglang gulatan sa financials. Inaaral po. Okay, sige nga. So again, 51 billion, meron na ho bang guidelines ito o binubuo pa rin po para sa MAIFIP? Malapit na po ang ating, nung huli tayo nag-usap, Manon Ted, DJ siya, nasa mga middle of February po yung sinabi natin. Okay. Actually, kung di ako nagkakamali, nagkaroon po ng meeting, was it last week or this week yata, na pina-finalize na po siya. Okay, sige po. So, yung guidelines na iyon, nangangahulugan ba na maisasama doon yun ng automatic na appropriations ninyo para sa ZBB program outside of the DOH hospitals? Manong Ted, yun kasing ating MyFIP guidelines, bagamat tumutulong sa zero balance billing, pwede siyang gamitin sa hindi para sa zero balance billing. Sorry, alam ko gulo-gulo na, pero malinaw po yan sa amin po sa health financing. Yung MyFIP is what you call a catastrophic health fund. Para sa mga interesado po, pag ginugol natin yung sa Singapore, yung S plus 3M, yun po yung modelo na kinokopya natin. Catastrophic Health Fund. Health fund, yes. Medyo bago sa akin yan, oo. Ano ho yun? Ano ibig sabihin nun? Opo. Yung Catastrophic Health Fund, ayon na rin po dun sa modelo na tinitignan natin mula sa Singapore, dadaan ka muna sa subsidiya ng ospital. Kaya nga yung DOH hospital may subsidiya yan. Pagkatapos ng subsidiya ng ospital, titignan natin kung meron tayong health insurance. Yan yung ating PhilHealth. Kapag hindi pa rin kaya ng PhilHealth, aakyat ka dun sa MAIFIP. So in other words, pag talagang hindi ka nasalo nung unang dalawa, yung budget tsaka yung insurance, yung Catastrophic Health Fund kasi sobrang taas ng gastos, yun yung sasalo. Ganyan po yung ibig sabihin nun. Opo. At yung pagsalo nun, subject to approval case-to-case basis? Yes, subject po to a medical social worker na trained po yung kanyang observation. Depende dun sa situation nung nag-a-apply. Okay, yun po yun. Ayoko na puntahan na naman po yung usapin ng panghingialam dyan ng politiko. This will make complicated ang ating diskusyon. Sige po. So sir, ito pong ZBB program ninyo para po lamang doon po sa sa basic accommodation, lahat ng sakit sakop nito?
Opo, tama po yan. Lahat ng sakit, basta nasa basic accommodation, para magbigay ho tayo ng halimbawa na nangyari na po, mula dun sa mga mura na nag-UTI lang or pulmonya na hindi naman delikado, siguro mga 10,000-15,000, mababa yun, no? To as high as mga 2 million pesos yung tinatawag na extracorporeal membrane oxygenation na ginagamit sa mga nalilepto na tinatamaan yung baga, kaya po siyang sagutin. Ganong kalaki yung range ng ating nakita. Oo, may maximum po ba dito na hangganan kapag sinabi mong lahat ng sakit, ano po? May mga may mga gamot na pagkamahal-mahal, injection o anuman pong tableta yan na pagkamahal-mahal. Sakop po nito? Sako po niyan. Yung sinabi ko ng ECMO, Manong Ted, merong specialized na makina na literal na lumalabas sa kumakain. Lumalabas yung dugo ng katawan at para siyang heart lang machine na similar. So very specialized siya, sagot po siya ng zero balance billing. Basta basic accommodation. Opo, basic accommodation and government DOH hospitals, right? Yan pong klaro. Tama? Yes, tama po. Sige, Tama. yung pong expansion ninyo, hindi pa sigurado yan kung anong mga ospital pa ang maaari pong magpatupad itong ZBB ninyo. Doon po sa mga middle income earners, dito po sa mga direct contributors na maaari po lamang nga mag-share ng kwarto, di ba? Opo, hindi ho exclusive na private room. Yung po kaninyo ay pinaplano pa lamang ninyo muli, again pero kung sakasakali po, lahat ho ba ng sakit din sakop nun at wala din ho bang hangganan yon? Yan po ang mga tinitignan natin sa ating pag sinabing inaaral ng ating actuary. Kasi uunahin po natin na syempre yung mga sakit na pinaka-common, number 1, at number 2, yung pinaka-nakakatama dun sa bulsa natin. Yun yung termino na catastrophic, Manong Ted. Yung mga nagiging sanhi kung tayo nagiging mahirap. So, yun yung mga uunahin. Pero kung kakayanin ng ating budget sa PhilHealth saka dun sa ating mga hospitals, ay bakit ba hindi natin pwedeng sakupin lahat? But again, ito po yung masusing inaaral para sigurado tayo. Yung pong pag-aaral na yan ba kasama doon o iba pa yung maifif na lalabas yung guidelines o itong pag-aaral na ito kailan matatapos kung maaari na hubang sakupin yun? Yung ating pinag-uusapan na sa mga middle income earners po na magko-confine sa sharing po ng kwarto, at a little over po doon sa basic accommodation, pero nga ang sakit po nila ay mamahalin ang gamutan, pati po yung doktor na kanilang professional fees, etc. Magkaugnay po silang dalawang issue, Manong Ted, pero dalawang magkahiwalay pa rin sila. So si MAIFIP, pwede siyang tumulong sa zero balance billing, pero pwede rin siyang tumulong sa mga pasyente na willing naman magkaroon ng bayad pero naghahanap lang ng pambawas o diskwento dun sa kanilang babayaran. So technically, hindi zero balance billing yon. On the other hand, yung expansion ng zero balance billing in basic accommodation, isa pang inisyatiba yan para sa mga LGU na willing makipagkontrata sa Department of Health. Ngayon po, kung gaano kabilis lalabas to, actually naramdaman ko bigla yung pressure, Manong Ted, kasi hinihingi na sa amin yung yung output. So we are looking at the first quarter para mayari po ng sabay. Hindi to one after the other. As in mga pending huto na gusto ng Pangulo as soon as possible, but realistically within the first quarter. Yun nga pong maisip, middle February yung kanyang guideline. So lumalabas po ang magiging magiging pagbabago lang o karagdagan na serbisyo o benepisyo ay yung pong karagdagan na amenities o benefits sa accommodation. Hindi ho yung laki ng masasakop ng insurance ng direct contributor, yung kumbaga yung limit ng gastusin niya sa pagpapagamot. Hindi po pinag-uusapan yun o paano po kaya, doktor? Kasama po yun, Manong Ted, dahil sa ating, ganito na lang yung halimbawa ko, para tayong nasa aeroplano. Kahit ikaw ay nasa economy class, nasa premium economy o nasa first class, pareho tayo ng piloto, pareho tayo ng makina ng aeroplano, isang aeroplano lang naman yan. Sabay ang take-off saka ang landing. So hindi dapat magkakaiba yung
sweldo ng piloto, hindi dapat magkakaiba yung gastos para dun sa puto ng eroplano. Hindi mag-iiba yon. Ang nag-iiba lang talaga is, ikaw ba ay nasa economy class or basic ward accommodation? O ikaw ba ay direct contributor? Baka ilalagay ka natin sa premium economy. Medyo mas malaki ng konti yung legroom. Or kung willing kang magbayad, doon sa first class na nakahiga ka na full flat yung kama. Pero isa lang ang piloto natin, isa lang ang airplano natin. Pareho lang yung sweldo at gastos nila. Opo. Pero ho, palagay ko po, hindi natin maaaring maihambing sa biyahe ng eroplano kung pinag-uusapan na natin yung babayaran na mismo kapag maglalabas ka na ng ospital. Sorry po, doktora. Sorry po sa pagiging makulit ko. Ito hindi ko masyadong, sa mga nakikinig sa atin, hindi ko maarok, no? O yung sinasabi po na mismo ho nitong si Secretary Erbosa at saka ni Secretary Ralph Recto. Yun nga, basically, ano yun, di ba? Na kasi maaring amenities o dalawa kayo sa kwarto. Sabi nga ni Secretary Erbosa, baka pwede aircon. Opo, but bottom line kasi dito, pag meron kang bill, halimbawa middle income earner ka, ang bill mo 800,000 o 1,000,000. Di po ba? Yes. Tapos nag-avail ka noong mga basic, improved basic accommodation, kumbaga. Ang bottom line dito, magkano ba sagot ng PhilHealth? Yun po yun eh. Yung ginastos po sa pagpapakonfine niya dahil sa kanyang karamdaman. Doon pa rin po ako magtatanong po, Mr. Spokesperson. Opo, Manong Ted, ganito rin kasi yan, no? Kaya binabalikan ko yung ating paghahambing dun sa magkakaibang class dun sa loob ng eroplano. Dahil ang nangyayari ngayon sa singil, sa ospital, abay depende sa kwarto kung magkano ang ibabayad mo para dun sa halimbawa yung blood test, yung sinasabi na CBC, complete blood count. Maniwala ho kayo sa hindi, nagmamahal yung CBC kesyo mas malaki yung kwarto. Hindi ba pareho lang naman yun? TBC lang naman yun. So yun yung isa sa mga kailangan nating bawa. Diba? Nakita niyo ho yun. So yun ang sinasabi ko. Sa lipad ng eroplano, hindi nag-iiba yung sweldo ng piloto, hindi nag-iiba yung bayad dun sa katawan ng eroplano. Bakit sa ospital, nag-iiba yung singil? Depende sa size ng kwarto. Yan ang isa sa mga kailangan nating kinokorek rin. Kaya kasama yan dun sa pag-aaral. Opo. Ako good na ako doon sa halimbawa na yon. Alam niyo yon, kumbaga hindi room rate, pati yung PF ng doktor, hindi dahil sa naka-private room siya, mas mahal ang singil mo. Ganun po yan, basically sinasabi ni doktor. Pupunta pa rin ako sa doon sa total. Yung magkano ba ang sasagutin ng PhilHealth? Hindi ba doon po sa bill? Kaya muli, papasok yung suggestion. Ba't di natin i-simplify ito? Wala bang talaga sa plano ninyo na halimbawa kung 20 years ka ng contributor ng PhilHealth o 25 years, hindi ba kapag na-confine ka, pag pumili ka, regardless, gusto ko ng private room, pero basic pa din ha? Meaning, isa lang ako, hindi ito yung mamahalin na private room. O kaya naman, dalawa kami sa kwarto o tatlo o apat kami, basta ang hangganan ng aking confinement, 200,000. Yan, ngayong taong ito, pwede ako hanggang doon na maximum. Para ako at least, alam ko, may benepisyo ko, hindi yung pagdating ng bill ko, pagdating, ang ibabawas lang na naman, 40,000, 30,000. Alam niyo yun? Para mas simplify na para baga talagang itong ating binabayaran ng HMO, hindi ba? Nagbabayad ka, taon-taon, nagre-renew ka nito, pero pag na-confine ka, sigurado ka na may makukuha kang hangganan ng laki na makukuha mo pambayad ng iyong hospital bill, doktor. Ay, buti na banggit niyo yung HMO, Manong Ted. Alam niyo bang HMO, I'm sure kabisado natin yan. Sasabihin niya hanggang saang kwarto ka lang, depende sa bayad mo sa HMO. Di ba ba? Sasabihin, ano yan, maximum benefit limit, 5,000 per day. Ganyan, ang room rate, 5,000 per day. Yan po yung sinasabi rin natin, na pagdating sa DOH, dapat magkalinawan sa usapan sa mga ospital, hanggang saan lang dapat ang singil. Kasi dun sa tanong mo, Manong Ted, hanggang saan ba ang sasaklawin ng PhilHealth, tawag namin dyan support value? Problema, yung pinaka-base, yung pinaka-basehan, nag-iiba-iba. Depende nga dun sa type ng kwarto. Dapat hindi. Dapat lahat ng mga laboratorio pareho ang presyo. Dapat lahat ng gamot pareho ang presyo. Kasi pag nangyari yon, then, kaya nang sabihin ng PhilHealth, dahil para-pareho ang singil ng CBC, para-pareho ang singil ng kolesterol, kayang sagutin ng PhilHealth halimbawa, ang 70% ng bill.
Hanggat hindi kasi natin masabi yon, hindi kayang sabihin ng PhilHealth kasi Oo. depende sa kausap na ospital, nag-iiba-iba. Kaya ang DOH kayang i-zero kasi isa lang ang kausap DOH. Pag Okay. sinabi ng DOH, ay hindi, zero yan, o di tapos. Opo, hindi. Sige, ilabas na muna natin yung mga ibang pribadong ospital. So babalikan ko pa rin po yung DOH hospital. Kapag doon nga Apo. kapag doon nga nagpa-confine yung PhilHealth member na nagbabayad ng contribution. Oo, hindi ho ba kahit na anumang ospital ito under DOH, may hangganan. Kumbaga, hindi pa pwedeng gawin po ng ano yon, ng PhilHealth yon na mag-fix na lang po tayo ng laki ng maaari mong ma-avail. Nasa ganun, wala nang, kasi ito ho yung komplikasyon dito, napapansin ko lang po, doktor. Yes. Hindi ba? Hindi ho Yes. hindi ba pwedeng maging ganun po ang programa? Ba't kaya ho hindi pwede? Alam niyo Manong Ted, ang sagot sa tanong niyo ay pwede. At ang gagawa ay hindi ang PhilHealth, si DOH. Kasi si DOH yung may-ari ng ospital. Ang sasabihin ng may-ari ng ospital ni DOH, hanggang dito lang ang sisingilin namin sa inyong aming mga kababayan. At hanggang dyan ang kayang sagutin ng PhilHealth. Yun yung kwento ng zero balance billing. Kaya kaya namin siyang gawin. Kasi kaya namin sabihin ko ano yung presyo ng CBC namin. Oo, Kaya namin sabihin ko ano yung oo. sweldo ng doktor namin. Ganon. Oo. Yun nga po yun. So babalik na naman ako doon nga sa mga middle income earners na hindi ka Yes. magbe-basic. Oo. Yes. Babalikan ko yung prinsipyo na dahil ako naman ay nagko-contribute dito. Di ba? Taon-taon. For the past how Opo. many years? So kung ako ay nagko-contribute dito taon-taon, bigyan niyo ako ng pribilehiyo. So pipili ako ng private room. Basic lang naman na private room ito. Ito yung walang masyadong amenities. Pero kapag ako ay dumating yung bill ko, meron hangganan. 200,000 halimbawa. Kapag sumobra doon, babayaran ko. Kapag short, may balanse pa ako. Kumbaga, di ba? For this year, may balanse pa ako. Hindi ho pwede yun. Ang kulit Pwede, ko, no? Manong Ted. Ang kulit ko, sorry. Okay. Sorry, ha? Okay lang yun. Ha? Okay lang, Manong Ted. Actually, na-appreciate ko nga po yung ganitong paulit-ulit tanong para nalilinaw. Pwede ho nating gawin yan sa DOH Hospital. Kaya yan po yung unang step nung sinasabi ni Secretary Erbosa. Kaya niyang utusan, actually inutusan na niya yung mga DOH Hospital, sabihin niyo nga kung magkano yung gastos para dun sa semi-private or even yung small private ng Okay. DOH Hospital. Kasi pag nangyari Okay. yun, masasabi na namin para sa middle class, hanggang dito ang kayang bayaran. Ganon. Okay. Ayun. Ay, salamat. Sige. So, pinag-aaralan na po ito, Doktor. Opo. Pero again sa DOH Hospital po yung inuuna natin. Yes. Yung Opo. iba, susunod yan. Opo. Opo. Kumbaga kasama na dito yung Lung Center, Kidney Institute, Heart Center at PCMC. Yes, yan ang magandang balita. Kasi yun yung aming mga Okay. malalaking GOTC hospital. Kaya natin yun. Inaaral yan. Okay, sige po. Sige. So, hindi pa ho tayo tapos, Doktor? Muli kaming tatawag para sa una, yung guidelines na maifip at ito pong sinasabi ninyo na improvement nga po ng serbisyo para po sa mga direct contributors. May nag-message kay Chacha Ano ba yung Yes code po. for na yan? Tanong mo nga, please. Asek, may nag-message lang po habang tayo'y nag-uusap. Ito personal experience niya, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Sabi niya dito, Asek, Yes. share ko lang po, 27 years na akong nagbabayad sa PhilHealth, 1K per month. Nagka-flu po ako last December, na emergency ako. 5,000 piso ang bill ko. Hindi tinanggap yung PhilHealth kasi daw code 4 lang ang sakit ko. Sayang naman po, kailangan pala medyo malala ang sakit bago mo ma-avail ang PhilHealth. Totoo po ba ito? Ano ho kaya yung code 4? Kasi meron ho tayong mga case rates, meron tayong mga RVS. Hinuhulaan ko lang po ito, no? Hindi ko alam kung yun yung tinutukoy nung code 4. Pero maaari kasing baka ang tingin nung ospital ay hindi yung 5,000 na package yung applicable. But then again, kung ang ating texter ay kumbaga may duda dun sa assessment, pwede ho siyang magdulog, mag-appeal or mag-complain sa PhilHealth Local Health Insurance Office. Dalhin po yung mga dokumento, pwede nating tignan yan. Oo, so Okay. hindi totoo na pag hindi malala ang sakit, hindi mako-cover ng PhilHealth. So kung halimbawa, kahit flu pa yan, na ospital ka, dapat kahit papano, meron ka makukuha sa PhilHealth. Of course, no? Yes, basta ho na inpatient kayo, ay meron ho yan. Okay, sige. Ito lang po. Ito ho ay experience din po ng kakilala ko. Siya ay na-confine, dahil dito nga sa vertigo.
Alright? Oo. Isinugod sa ospital at naka-check-in siya ng ospital ng mga pasado alas 8 ng gabi. Alright? Okay. Sa isang pribadong ospital. Ngayon, so nagkaroon ng examination sa kanya. The following day, nag-okay-okay ang pakiramdam, nag-test, and then sabi ng doktor, actually, pwede ka na naman ng umuwi. At magpahinga ka na lamang doon. Ngayon, nung nag-check out na po yung pasyente, hindi daw po masasakop ng PhilHealth kasi wala pa siyang isang araw doon sa kanyang confinement. Ito po, wala pang isang araw, no? Sabi nga nung pasyente, ba't pa ako maghihintay ng isang araw? Di lalong lalaki ang bill ko, kaya hanggang gusto ko nang umuwi, pero hindi sakop ng PhilHealth. Ano po ang wisdom kaya doon? Ba't hindi sakop ng PhilHealth? Wala ka pa daw isang araw na confine. Yan po yung lumang polisiya na ating binabago na, Manong Ted. Ang tawag po niyan yung 24 hours na kailangan naka-admit. Noon kasi, ang ginagawa nila, noong hindi pa ganun kalaki ang budget ng PhilHealth, takot sila na baka dayain ng mga ospital, hindi ng pasyente, ng mga ospital ang PhilHealth, na parang lahat na lang ng sinusugod sa ER ay sisingilin sa inpatient. Binago na ho yan ngayon. Meron tayong outpatient emergency care benefit package. Dapat po yung ospital ay ina-apply yung sabihin nilang po nila ER package ng PhilHealth. Pag ang ospital ay hindi po tumupad doon, idulog po ninyo sa amin sa PhilHealth, may action center number po or sa pinakamalapit na PhilHealth office, iimbestigahan po yung ospital. Baka naman literal na sa ER ka magstay niyan. Ano ba yan? Pwede ka bang magpa-confine sa isang regular room? And then, o baka naman literal yan na dapat doon ka lang sa ER ng buong 20 hours or 18 hours. Manong Ted, kaya magandang idulog nila sa PhilHealth yan kasi titignan natin kung ano yung judgment call ng ospital. Kasi kung kahit less than 24 hours at tingin ng doktor na ikaw ay admittable or kailangan kang i-admit, dapat pasok na yan dun sa benefit package ng inpatient. Kung sabihin ng doktor na hindi ka pa kailangan i-admit sa ER ka lang, meron rin naman tayong ER benefit package. Ano man ang lokasyon, nasa ER man o nasa loob, dapat meron siyang PhilHealth benefit. So nagtataka lang ako bakit kaya hindi nabigyan. Pwede nating imbestigahan yan. Okay, sige po. So yung kaibigan ko na-confine sa ganyan, sabi niya, di hinihintay ko na lang mag-isang araw. Hindi ba? Actually, Manong Ted, ilang oras na lang ba bago mag-isang araw? Nagtambay na lang sa ospital para makover ng PhilHealth. Ay, anak ka ng Bawal talaga pala naman. yun. Anyway, Bakit ganun? sige. Ba't hindi po aware yung mga private hospitals? Sa binago na po pala yung polisiya na yan. Sige po. Nako, DJ Chacha, Manong Ted, dapat aware sila. Actually, kaya inuulit-ulit ko on air sa lahat po ng mga private. Paki-implement sa po yung ER benefit. Huwag niyo nang antayin magkaroon po ng investigation dahil pinablis na po yan, pinablish na po yan. Kasama po yan sa inyong performance commitment. Okay, sige po. So, anyway, ito ho isa. I went to Medical City, Ortigas ER, and they specifically said I was not eligible for PhilHealth because it was less than 24 hours. And we were not offered ER benefit package. Ito po, may isa ditong pasyente na nag-message sa atin. Hindi na ho bale. Sige po, okay lang. So, Doc, salamat na marami at pasensya na po kung kami po'y makulit pa ang mga tanong paulit-ulit kasi nga kaya ho nagpapaulit-ulit kasi din po hindi ho para sa amin malinaw po yung sagot. Kaya nga mas maganda po na magkaroon tayo ng mas mahabang talakayan para mas maintindihan namin. Bottom line dito, may aasahan po kami ng mga pagbabago po sa benepisyo. Yan. Yes, Manong Ted and DJ siya. Nagpapasalamat rin po ako at okay lang po sa amin yon kasi ito po yung paraan para malinawan sa ating mga kababayan. At ang amin pong himpilan ng True FM po ay nakikiisa po sa PhilHealth para po sa pagpapalaganap ng informasyon sa kapakanan po ng mga miyembro. Salamat po, Doktor. Thank you so much, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat. Thank you. Yan, si Dr. Albert Domingo po ang mapagpasensyang Thank you, Doc. spokesperson po ng DOH. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!